Hinaplos ni Duang Xuanmen ang kanyang baba, isang makahulugang kislap sa kanyang mata habang hinahayaan ang kanyang mga salita na dumana sa tensyong hangin, pero kapag pinag-isipan mo talaga, maganda silang pares, hindi ba? Sa casual na tono ni Xuanmin, ang kumukulong galit ni Duang Quandan ay tuluyang sumabog. Ano? Anong absolute nonsense ang pinagsasabi mo ngayon? Ngunit ang puot ng sect master ay tila walang epekto, mahinahong nagpatuloy si Xuan. Sa totoo lang, wala akong nakikitang downside dito. Ang mga young lords ng prestigious families, ang mga heirs ng great sects. Lahat sila ay naghahangad ng political alliance. Wala ni isa sa kanila ang magpapakababa para magpakasal sa ating Tang sect. Isang imahe ang kumislap sa kanyang isipan. Ang malumanay na halin, na buong pag-iingat na nag-aalaga kay Jinwoo. Nagdala siya ng isang mainit na bowl ng noodles para sa kanya. Ang kanyang ngiti ay maliwanag habang nagsasalita siya. Innkeeper, dapat kang kumain ng marami para bumalik ang iyong lakas. At ang Jinwoo na iyon, isa lamang siyang fostered mess, na tanging mumbles ng mahinang, oo, ang nasasabi. Ang kaisipang ito ay lalong nagpatibay sa conviction ni Xuanmin. At iyan ang dahilan kung bakit ang isang lalaking tulad ng innkeeper sa usapin ng martial skill at sheer presence ay ang pinaka-brilliant candidate na mahihiling natin. Ngunit hindi narinig ni Duang Quantan ang kahit isang salita nito. Umungal siya, tahimik. Sapat na ang narinig kong drivel na ito. Lumayas ka sa paningin ko. Si Halin ay anak ko. Sa sakal na tensyon ng hangin, hinayaan ni Xuanmin ang isang sly smirk na maglaro sa kanyang mga labi. Ngunit siya rin ay pamangkin ko, sect master. Bukod doon, ang mga matters of the heart sa pagitan ng lalaki at babae ay sikat na unpredictable. Sino ba ang talagang makakapagsabi kung anong mangyayari? Tama ba ako? Nawalan ng salita si Duangdan, tanging nakayanang pigilin ang kanyang galit sa pamamagitan ng isang cold, sharp grunt. Sa harap ng Grand Hall, ang dalawang master ng Tang sect ay nakatayo kaharap si Tronhao at ang dalawang dalaga. Isang horse-drawn carriage ang naghihintay na. Tiningnan ng diretsyo ni Duang Quantan sa mata si Tronhao. Ang kanyang boses ay isang steady rumble, habang nag-clasp ng kanyang mga kamay. Ibinalik ni Tronhao ang tingin na may sincere smile. Opo, sir, ibinibigay ko ang aking salita. Darating ako. Tumalikod na si Duang Xuanmin para umalis, ang kanyang smooth na boses ay humahabol pabalik. Innkeeper Thick, hanggang sa muling pagkikita, Fran. Sa inyong lahat, ligtas na paglalakbay. Sa pagbitiw ng mga salitang iyon, ang kanyang tingin ay lumipat kay Nailan. Nakatayo ang dalaga na nakahalukip-kap ang mga braso, ang kanyang ekspresyon ay isang cold mask habang nakatingin sa malayo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay may hawak na hindi mabasa. Nararamdaman ng kanyang titig, lumingon ng may kalamigan si Nailan. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Jinwoo, halatang nalilito. My lady, hindi ba kayo sasama sa kanila? Ang mukha ni Nailan ay biglang kumunat habang lumalapit at kumapit ng mahigpit sa braso ni Halin. Ang kanyang boses ay isang malinaw at petulant whine. Gusto kong manatili dito kasama ang big sister ko. May problema ka ba doon? Mabilis na tumalon si Halin habang itinutulak ang kamay ng kanyang kapatid. Ang boses niya ay puno ng kawalan ng paniniwala. Anong klaseng crazy talk yan? Bakit sa mundong ito ka mananatili dito? Nagpout siya, muling naghalukip-kap sa isang maikling sagot. Ayos na ang lahat. Naayos ko na ang mga bagay sa ama kagabi. Sa malayo, ang rhythmic clatter ng mga gulong ng carriage ay dahan-daang nawala. Ngumuso si Nailan. Halika na, sis. Hindi ka pa naman hitch. Akala mo ba talaga may puso akong iwanan kang mag-isa dito? Sa puntong iyon, nagpakawala na lang ng buntong hininga si Halin. Hindi na nag-abalang makipagtalo, humarap na lang siya kay Tronhao. Kinakamot ang likod ng kanyang ulo ng may apologetic voice. Master, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga alam na nangyayari ito. Isang banayad na ngiti lamang ang isinagot ni Jinwoo. Palagay ko ay may ideya na. Ako kung bakit. Kasabay nito, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa isang formal gesture. Patawarin ang aking rudeness. Ang pangalan ko ay Jinwoo. Sa sandaling marinig iyon, naghalukip-kap si Nalin, ang kanyang noo ay kumunat sa distaste, mukhang hindi believe. Nagbitiw siya ng isang sarcastic jab. Oh, tingnan mo nga naman. Ang tagal bago ka nag-introduce ng sarili mo. Gayunpaman, nagpakilala siya bilang Tung Yaolan, humihingi ng kanyang future consideration. Sinabi na lang niya, kung gayon, kailangan ko nang umalis.
Babalik na ako sa pag-instruct sa aking mga disciples. Mabilis na nag-clasp ng kamay si Halin at yumukod ng may paggalang. Siyempre, titingin-tingin lang kami sa paligid. Sa sandaling mawala sa paningin si Jinwoo, hindi na nakapagpigil siya. Anong total jerk? Nag-uusap tayo sa buong oras na ito, at hindi man lang siya nag-abalang tandaan ang pangalan ko. Nang marinig ito, agad na lumingon si Halin para pag-alitan ng kanyang nakababatang kapatid. Jerk! Paano ka nakakapagsalita ng ganyang kawalang galang tungkol sa master? Nang makitang ipinagtatanggol na naman ng kanyang kapatid si Jinwoo, tuluyan nang nawala sa sarili si Maria. Huwag mo akong gamitan ng holier than thou older sister act na yan. Nakalimutan mo na bang twins tayo? Nang makita ang pagkairita ng kanyang kapatid, walang nagawa si Halin kundi umatras at subukang suyuan ito. Pero nakita mo naman ang sarili mong mga mata, hindi ba? Nakita mo kung gaano siya ka-incredible. Tumango siya, tila lumalambot ng kaunti. Yeah, well, ibibigay ko yan sa'yo. Muling naglakad ng magkatabi ang dalawang magkapatid, at ang paghahanap pa lang ng 1,000-year purple clam ay sapat na para patunayan na hindi siya ordinary Joe. Pero yung tournament kanina, ibang level yon. Huminto siya sa kanyang nilalakaran, isang complicated look ang kumislap sa kanyang mga mata. Bilang isang martial artist din, pusta ko na kahit ang sarili nating Big Brother ay baka hindi match sa kanya. Habang sinasabi niya ito, napaigtad siya, hinahawakan ng kanyang ulo na tila nasa agony. Arg! Bakit ko ba ipinagtatanggol ang jerk na yan? Habang iniisip ko, mas lalo siyang nakakairita. Mayroon siyang ganoong klaseng world-shaking power, pero wala siyang intensyon na gumawa ng pangalan para sa sarili niya. Kuntento na lang na mag-aksaya ng panahon sa backwater town na ito. Yan ang sapat na patunay na ang taong yan ay walang ambisyon. Sa narinig na conclusion ng kapatid, ngumiti lang ng malumanay si Halin. Huminto rin siya sa paglalakad at sumagot ng mahinahon. May lumang kasabihan, alam mo naman, power without purpose is more dangerous than weakness. Hindi ka ba agree? Bigla, isang maliit na dark shadow ang mabilis na dumaan, na nakuha ang buong atensyon ni Halin. Isang black cat na may striking red ears ang lumitaw sa harap nila, nagpakawala ng isang soft meow. Napasinghap si Malin, hey, ang adorable niya. Ngunit ang maliit na pusa ay naglakad lagpas sa kanya patungo kay Halin, affectionately na humahaplos sa kanyang binti. Ang ekspresyon ni Halin ay kumislap ng may kaunting pag-aalinlangan habang kinakausap ang pusa. Young master, wala dito ang aming master sa ngayon. May kailangan ka ba sa kanya? Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumuhad siya, ang kanyang kamay ay hinahaplos ang jet black fur ng kuting habang tumatawa. Well, tila ang maliit na spirit beast na ito ay may sariling isip. Alam na niya na magiging isang malaking pamilya tayo, hindi ba? Ang cute-cute mo. Ang itim na pusa ay naglabas ng mababang purr mula sa loob ng lalamunan nito, kalahating nakapikit ang mga mata para damhin ang affection. Nang makita ito, kumajijek si Helen, mukhang gustong-gusto mo talaga ako. Hindi ito matiis ni Malin, mabilis na inabot ang kanyang mga kamay na. May pouty voice. Heck hi, halika rito kay Big Sis. Sa wakas ay tumingin ang kuting sa kanya, ngunit ang tingin nito ay cold, ganap na indifferent. Ang mga mata ni Min ay nagniningning pa rin na parang langit sa gabi, puno ng hopeful expectation, ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang arrogant dismissal ng pusa habang iniiling ang ulo nito. Luhaan at durog siya, napaluhod habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa despair. Paano mo nagawa to? Bakit mo ako binibigyan ng cold shoulder ng ganyan? Halika rito ngayon din. Nakangiting matagumpay si Halin habang hinahaplos pa rin si Hakho. Siguro narinig kanyang binabatikos ang proprietor sa likod nito. Gusto mong magustuhan ka ni Hakui. Edi matutok ang roomspito sa proprietor muna, little sister. Nang marinig iyon, sumangot si Nalan, ang kanyang boses ay makapal sa indignasyon habang kaya lamang ulit-ulitin ang sama mo. Tumawa si Holland, pinalambot ang kanyang tono para amuhin siya. Sige na, sige na. Pagkatapos nating maglakad, dadaan tayo sa farm. May 3 wolf cubs doon na may balahibong kasing lambot ng. Pero nagsulky lang si Nalan, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa black cat. Pero si Hak Hyui lang ang gusto ko. Nagbago ang eksena sa loob ng isang carriage, kumakalampag sa kalsada. Ang marangal na agency chief na si Fawn ay nagsalita sa isang con. Mabilis ang takbo ng oras kaysa sa inaasahan ko.
Umaasa ako na sa pagkakataong ito ay makakakita tayo ng ilang promising seeds na sa wakas ay sisibol. Tumango si Luna na nakaupo sa tapat niya bilang pagsang-ayon. Tunay nga, ang isang sulyap ay sapat na para makilala ang kanilang caliber. Nagpatuloy si Fang, may himig ng pagdududa sa kanyang boses. Kahit may grueling training sa isang major sect, ang kalahating taon ay halos hindi sapat para makabuo ng isang stunning breakthrough. Hindi ko itinataas ng sobra ang aking expectations. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ngunit kung si Jinwoo mismo ang kanilang instructor, naniniwala ako na makakakita tayo ng kahit ilang exceptional talents na lilito. Tutal, itinaya niya ang kanyang sariling honor sa paggaranti nito. Nang huminto ang carriage, nandoon na si Jinwoo, nagclasp ng kanyang mga kamay sa isang formal at composed greeting. Matagal na rin. Kayong dalawa, sa likuran niya, isang linya ng mga disciples na may overwhelming aura ang sabay-sabay na yumukod, ang kanilang mga boses ay kumulog ng sabay. Ang aura na ito, ang presence na ito, nawalan ng salita sina Fawn at Luna. Nautol siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sila ba talaga ang parehong brats na nakilala ko noon? Gulat din si Luna, ganap na silang reborn. Sa narinig na ito, nag-alok si Jinwoo ng isang self-satisfied smile. Anong problema? Ganun ba kayo kasipresa? Hindi ba't kayo ang nagkatiwala sa kanila sa akin? Umaasang lalakas sila. Nagpakawala ng masiglang tawas si Fawn, ang kanyang tingin ay dumaan sa mga resolute faces ng mga disciples. Haha, at narito ako, nag-aalala na baka sobra ang inasahan ko. Sabihin mo sa akin, Jinwoo, anong klaseng sorcery ang ginamit mo sa kanila? Naaalala ang sweat-soaked months ng arduous training, isang humble na sagot lamang ang ibinigay ni Jinwoo. Wala itong special power. Tinulungan ko lang silang i-unblock ang kanilang foundations at itinuro sa kanila kung paano tunay na maging masters of their own bodies. Ang inyong raw power ay hindi magiging mas maganda kaysa noong kalahating taon na ang nakakaraan. Ngunit kapag na-cultivate nyo na ang inyong isip at espiritu, ang inyong inner energy ay lalago ng mas potent sa hinaharap. Ang force na inyong ilalabas ay magiging world-shaking. Nang marinig ito, nagsalita na rin si Xiaoong. Sa tingin mo ba kaya mo to nang mag-isa, mag-go solo laban sa 5 lalaki? Sigurado kang good idea yan. Ang isa sa mga subordinate ay ngumisi ng may pure arrogance, sumagot, Sir, isa akong first-class escort. Kalimutan mo na ang 5 lalaki. Kahit 10 pa sa kanila ang sumugod sa akin ng sabay-sabay, walk in the park lang yan. Ngumiti si Fango, kontento at tumango. Matindi ang spirit na yan. Pero para maayos na matest ang inyong training, gumawa tayo ng series ng one-on-one matches. Narinig ito ni Jin Hao at agad na sumagot ng walang pag-aalinlangan. Kung ganoon ay huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Oras na para lumaban. Sa gitna ng training grounds, 2 hilera ng mga fighters na naka-purple at blue uniforms ang nagtitinginan ng masama sa isa't isa, kasama sina Jin Hao at ang grupo ni Fang na nakatayo sa gitna nila. Humarap si Jay kay Luna, nagtatanong ng may kuryosidad, ito ba ang mga bagong recruits na dinala mo sa pagkakataong ito? Isang grunt na, "Oh ha," lang ang isinagot ni Luna bago magpaliwanag. Sila ang susunod na batch na kailangang i-train bago sila opisyal na itapon sa forge. Ang hayaan silang makasaksi ng mga resulta first-hand ay mas magandang motivator. Sumabat si Hao ng masigla. Oh, tingin ko ang motivation ay higit pa sa inaasahan nila. Kasabay nito, lumingon si Fawn sa kanyang, "Hey, anong commotion doon?" Sa harap niya ay nakatayo ang 4 na kabataang babae, kabilang ang 2 batang miss ng Tang Clan, kasama ang kanilang nani at ang anak nito. Ang nani ay nagsalita na rin ng may mahinang tawa, nagpapaliwanag, na curious lang kami sa sparring match, kaya kinuha namin ang kalayaan na manood. Sana hindi kami nakakadisturb. Agad na ikan-away niya ang kanyang mga kamay. Siyempre hindi. Ang magkaroon ng magagandang dilag dito para manood ay isang karangalan para sa amin. Dagdag ni Xiaoling, medyo nahihiya. Ipinapangako naming tatahimik kami. Ituloy nyo lang ang ginagawa nyo. Tanong ni Luna sa isang stunned whisper. Ang kulay ng damit na yan. Hindi ba sila galing sa Sichuan Tang Clan? Sumagot si Fawn ng may kawalang katiyakan. Mukhang ganoon nga. Sa harap ng kanilang gulat na ekspresyon, mahinahong sinabi ni Jin Hao. Mahabang kwento. I fill in ko kayo mamaya. Sa ngayon, let's get down to business. Sa narinig na iyon, kinulit siya ni Xiaoong. Tungkol ba ito sa pangakong ginawa mo?
Tumango lang si Jen Hao.